Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Na makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang." Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paghahandog. May mga sandali sa buhay na pakiramdam natin kulang tayo. Kulang sa kakayahan, kulang sa oras, kulang sa resources. At dahil dito, minsan iniisip natin, ano bang maiambag ko? Kaya sa halip na kumilos, nananatili na lang tayo sa gilid, nanunood, nagdadalawang isip. Naranasan mo na bang maramdaman na parang wala kang maibibigay? Yung pakiramdam mo na maliit lang ang kaya mo, kaya parang hindi na lang worth it ibigay. Kasi sa ating ebanghelyo, ngayong araw na ito ayon kay San Juan, may isang batang lalaki na may 5 tinapay at 2 isda. Maliit, kulang, parang walang kwenta sa harap ng napakaraming tao. Ngunit sa kamay ni Jesus, ito'y naging sapat. Higit pa sa sapat. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong mensahe ng ating ebanghelyo. Paghahandog. Mga kapatid, ang sitwasyon ay malinaw. Libo-libong tao ang gutom. At walang sapat na pagkain. Kahit ang mga alagad ay nagsabi, hindi ito kakasya. Sa mata ng tao, imposible ang sitwasyon. Ngunit si Jesus ay hindi nakatingin sa kakulangan. Nakatingin siya sa kung ano ang maaaring ihandog. At may isang batang lalaki na nagbigay ng kanyang baon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Hindi niya alam kung sapat ito, pero ibinigay niya. Ito ang puso ng paghahandog. Ibinibigay kung ano ang meron. Kahit hindi ito perpekto, kahit hindi ito sapat sa tingin mo. Ganito rin ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi niya hinihingi ang wala tayo, hinihingi niya kung ano ang meron tayo. Ang iyong oras, ang iyong talento, ang iyong pagmamahal,
ang iyong sarili. Minsan kasi, iniisip natin, kapag masanda na ako, saka ako maglilingkod. Kapag mas marami na akong oras, saka ako magbibigay. Kapag mas okay na ako, saka ako lalapit sa Diyos. Pero ang totoo, ang himala ay nagsisimula hindi kapag sapat na tayo, kundi kapag handa tayong magbigay. At nang inihandog ang 5 tinapay at ang 2 pirasong isda, kinuha yun ni Jesus, pinagpala, pinaghati-hatian, at pinakain ng lahat. Hindi lang sapat, sumobra pa. Mga kapatid, narito ang pinakamalalim na katotohanan. Ang maliit na inihahandog mo sa Diyos ay nagiging dakila sa kanyang mga kamay. Ang simpleng oras mo, halimbawa, nagiging daan yan ng paghilom sa iba. Ang maliit mong kabutihan, nagiging inspirasyon sa iba. Ang simpleng oo sa Diyos, nagbubukas ng himala. Kaya ang tanong ay hindi sapat ba ang maibibigay ko, kundi handa ba akong ibigay kung ano ang meron ako. Dahil ang himala ay hindi nangyayari sa pagtatago. Nangyayari ito sa paghahandog. At higit pa rito, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang kanyang biyaya ay laging higit sa ating mga kakulangan. Kaya nga, mga kapatid, ngayong Pasko o panahon pa rin ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, inaanyayahan tayo ng Diyos na huwag matakot maghandog. Huwag mong maliitin ang iyong maibibigay. Huwag mong isipin na kulang ka. Huwag mong itago ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ibigay mo ito sa Diyos at hayaan mong Siya ang gumawa ng himala. Simulan mo ngayon. Magbigay ka ng oras sa nangangailangan. Magbahagi ka ng kabutihan. Ialay mo ang iyong sarili sa Diyos. Dahil sa bawat paghahandog, may himalang naghihintay. Kaya nga, pagnilayan natin ito, ano kaya yung 5 tinapay at 2 isda sa ating buhay na hinihingi ng Diyos na ialay natin sa Kanya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Hesus, salamat sa paanyaya mong maghandog ng aming sarili. Kahit maliit at kulang ang aming maibibigay, tinatanggap mo ito at ginagawa mong dakila. Turuan mo kaming maging bukas palad at magbigay. Gamitin mo ang aming buhay bilang instrumento ng iyong pagmamahal at himala sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.